Sinabi ng Philippine Navy na ang 3 sa 6 na paparating na mga barko nito ay kakabitan ng TAS na idinisenyo upang pahusayin ang hanay ng Philippine Navy sa pagtuklas at pagsubaybay sa ilalim ng dagat na nagbibigay ng malaking tulong sa mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, iniulat ng Ecuador na mayroon umanong mga nakaligtas matapos bombahin ng Amerika ang isang narco submarine. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Inihayag ng Philippine Navy na kukuha ito ng modular TAS o towed array sonar system para sa 3 sa 6 nitong paparating na Raha Sulaiman class offshore patrol vessels sa halagang 2.40 billion pesos, approx 41 million US dollars. Ang Departamento ng Budget ng Pilipinas kamakailan ay naglabas ng paunang down payment na 240 million pesos para sa Weapons and Sensor System upgrade para sa Offshore Patrol Vessels Acquisition Project ng Philippine Navy na tumutukoy sa pagkuha ng TAS. Ayon sa mga source, ito ay hiwalay sa kontrata mula sa 30 billion pesos deals na nilagdaan noong 2022 kasama ang South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries para sa pagtatayo ng 6 na offshore patrol vessels. Ang Canadian firm na Geospectrum Technologies Incorporated na subsidiary ng Elbit System Limited mula sa Israel ay napili na mag-supply ng sonar kasunod ng isang kontrata na iginagawad sa shipbuilder noong Mayo 2025. At kapag na-install na ang mga ito ay magiging kauna-unahan ito sa armada ng hukbong dagat ng Pilipinas na nilagyan ng gayong kakayahan sa anti-submarine warfare. Ang TAS ay idinisenyo upang pahusayin ang hanay na pagtuklas at pagsubaybay sa ilalim ng dagat ng Philippine Navy na nagbibigay ng malaking tulong sa mga operasyon nito sa West Philippine Sea. Ang unang OPV o Offshore Patrol Vessels na BRP Raha Sulaiman PS-20 ay inaasahang maihahatid sa bansa sa unang bahagi umano ng 2026. Ang mga Sulaiman class na sasakyang pangdagat ay may sukat na 74 na metro ang haba at 14 na metro naman umano ang lapad. Mayroong itong bilis na 50 knots o humigit kumulang 28 kilometers per hour at may operation range na 5,500 nautical miles o mahigit 10,000 kilometers. Ang mga barko ay nilagyan ng 76mm main gun, 30mm second gun, mga decoy launching system, searching radar at electro-optical tracking system. Ayon sa report, ang iba pang mga barko sa Sulaiman class ay tatawagin umanong BRP Raha Lacandula, BRP Raha Humabon, BRP Raha Sultan Kudarat, BRP Dato Maricudo at BRP Dato Sikatuna. Nananatiling hindi malinaw kung aling mga partikular na sasakyang pangdagat ang kakabitan ng TAS, bagamat ang huling 3 barko ay ang pinakamalamang nakakabitan ng mga sonar sa paghatid nito. At sa ibang balita naman, sa isang pahayag noong Martes, sinabi ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Nartates na natuklasan ng tauhan ng Philippine Navy ang isang itim na duffel bag na inaanod umano sa dagat sa isang regular na maritime patrol malapit sa Sabina Shoal. Sa pag-inspeksyon ay natagpuan ang 32 heat-sealed plastic bag na puno umano ng dried buds ng hinihinalang high-grade na marijuana na tumitimbang ng humigit kumulang 16 kilo at tinatayang nasa 19.2 million pesos ang halaga. Samantala matapos namang bombahin ng US Navy ang isang narco submarine mula sa Ecuador, sinabi ng Ecuador na mayroon umanong nakaligtas sa atake ng Amerika, ngunit kanila umano itong pinalaya dahil sa kakulangan umano ng ebidensya, habang ang isa pang nakaligtas ay walang malay at nakita sa pagsusuri na positibo umano ito sa drug test. Sa kabuuan, mula na mag-deploy ng mga barkong pandigma ang Amerika malapit sa Venezuela, ay umabot na sa 32 ang tinodas ng US Navy matapos nitong wasakin ang mga speedboat na tumatawid sa dagat na kargado umano ng mga illegal na droga. Sa isang post ni Trump, ang mga iligal umanong droga ay nagmumula sa Ecuador, Colombia at Venezuela na dumadaan sa Mexico bago ito ipasok sa Amerika at mayroon umano sang hawak na mga ebidensya. Ngunit sinabi ng Pangulo ng Ecuador na si Daniel Noboa na determinado ang kanyang gobyerno na labanan umano ang drug trafficking.
Ang Ecuador ay dating itinuturing na isa sa mga pinakaligtas na bansa sa Latin America na matatagpuan sa pagitan ng Colombia at Peru. Ngunit ilang dekada ang nakalipas ay isa na ito sa pinakamalaking producer ng cocaine sa mundo at isa sa naging pangunahing transit hub para sa narcotics. Sa isang media interview naman, sinabi ni Trump na, "Let me ask you, that was in a submarine, right? We attacked a submarine, and that was a drug-carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs. Just so you understand, this was not an innocent group of people. I don't know too many people that have submarines, and that was an attack on a drug-carrying, loaded-up submarine." Yeah.